Hi everyone! Quick tutorial lang tayo. May tuturo ako sa inyo ngayon kung paano ayusin yung mga print na ganito. Yung nawawala yung border, yung tama naman yung frame nyo pero pagdating sa print nawala na yung border. Look oh. Nawala na yung kulay pink na border na ganyan. So magsasample muna tayo ng photo. So ito yung ginagawa nating photo booth, pinibuild nating photo booth. So soon ilalabas ko to sa market. So abangan nyo po. So mag-testing lang tayo na. Ay wala yung camera natin, wait lang. Labas ang camera. Sige, yung ano na lang. Website ano na lang. Webcam na lang. So gagamit lang tayo webcam, no. So sample lang tayo ng shots natin. So 4 shots yung kailangan natin. So ito yung pang-una. Pangalawa. Second shots. Ito yung third shots natin. Third shot. So itong ginagawa nating software ay para sa Windows at para sa tablet or mga iPad nyo, no? All in one na to, itong ginagawa nating website, no? So kapag nakapag-picture na tayo ng apat, preview natin. So ipiprint natin to, no? So kung napansin nyo, ito yung ano natin, pinaka-layout. Mag-background tayo ng pink, no? Or blue. So ganyan ang itsura ng print natin dapat, no? So yan ang itsura ng ipiprint natin sa ating photo booth. So ito yung photo booth natin, pwede kayo mag-print, pwede kayo mag-share via QR code, pwede rin ninyong i-download syempre. So print natin. So ganyan ang itsura nung dapat nakakalabasan ng print, no? So print natin syempre. Naka 4x6 yung print natin. So wait natin matapos sa printing. So abangan nyo sa market to, ilalabas ko to sa market pero via subscription based tayo, yearly. Kasi medyo mahal yung ano, yung domain niya. So kung sa tingin nyo gusto nyo tong software na to, gumagana to sa Windows, sa tablet, sa cellphone, kahit saan gumagana to, tong software natin ng photo booth. Ito ay web-based program, no? So, ilalabas ko to sa market soon. Kapag gusto nyo to, kung sa tingin nyo gusto nyo tong program na to or photo booth software na to, i-comment lang po kayo sa ating dito sa video. Mag-comment lang kayo sa mga gusto. Isi-save ko yung mga data nyo. Bale, itong software na to is magiging subscription based po tayo. Yearly po. Pero hindi naman ganun kamahal, no? Hindi katulad nung sa mga DSLR booth na $199, almost 11K yearly. Ito mababa lang po ang natin, subscription base. Dahil di naman tayo mayayaman, no? So kapag gusto nyo to, comment down lang, no? So ngayon, nag-quick tutorial lang tayo sa mga may problema sa printing, no? So papakita ko sa inyo kung ano yung problema nung sa printing, mostly na nakaka-encounter ng mga photo booth owners, no? Ito yung isa sa sample natin na sample natin na error or issue ng mga photo booth owners, yung nawawala daw yung yung border. Katulad nito, no? Kung nakikita nyo dun sa screen natin, ganyan dapat itsura niyan, no? Kaso dito sa sample natin, yan, nawala siya, no? Tingnan natin yung lalabas na print, no? So, ayan. Pansin nyo yung print, no? Kinain din niya yung border. Ayan. So, paano natin naayusin yan? Yung paano natin i-fix yan na dapat ganito rin ang itsura kakalabasan. So, una-una, ang gagawin nyo, minimize muna natin to. Punta muna tayo sa ating setting. Punta ko sa setting nyo. Ang gamit kong ang Windows OS ay Windows 11. Punta kayo dito sa baba sa may search button. Type nyo lang Device Manager. So pag nakita nyo itong Device Manager, medyo maliwanag kasi.
Hanapin nyo yung device manager, ito yung nasa taas. Tapos, hanapin nyo po yung inyong printer. Ito, this one. Printer, tapos hanapin yung pinaka-exact yung na printer ginagamit. Yung sa atin, Epson L805. Then, right-click nyo lang po yan. Then, properties. Tapos, punta po kayo dito sa setting. Itong setting na to. Then, device and printers folder. Yan. I-adjust natin yung setting natin. No? Tapos, hanapin nyo ulit. Baba lang kayo. Punta kayo dito sa printer nyo to. Ito yung printer. Epson L805. Right-click nyo lang ulit. And then, printing preferences. Tapos, pag nandito na kayo sa printing preferences, pupunta kayo dito sa setting. Itong setting na nasa gilid. No? Nasa kanan. Click nyo lang yan. Tapos, pipindutin nyo tong retain size. No? So, yan. Kung napapansin nyo, ganyan itsura nyan. Pipindutin nyo lang itong retain size. Okay natin. Tapos, okay po. Then, X natin. Close natin ulit. Tapos, ayan. Pag napindot nyo na yung retain size, pagbalik kayo dun sa pinrint natin kanina. Then, mag-print tayo ulit. Tingnan natin kung naayos natin yung problema natin. So, ito yung piprint natin. Mag-print tayo ulit. Tingnan natin kung yung naayos na yung problema natin. Itong problema natin sa sa print natin, yung ganyan, yung parang nawala yung border, is try and error din yan, no? Pero ngayon, step by step tayo. So, ulitin ko lang, sa mga viewers, subscriber, and followers natin, maglalabas po tayo ng version ng photo booth, no? Ano po, built-in po to, no? Tayo po mismo ang gumawa. This is a web-based program na photo booth. Bali, ang mangyari po dito is subscription-based po tayo, yearly. So, ilalabas ko to soon. Pinipix ko pa kasi yung ibang bugs. Pwede ito sa computer, sa tablet, sa iPad, kahit saan po, no? Pwede. Sa cellphone, pwede rin. Meron siyang QR code. Meron siyang download. Meron siyang print. Tapos meron na siyang naka-templated na mga templates na nakalagay, no? Hindi niyo na kailangan gumawa. Normally, pwede to, lalo na kung gusto niyo ng ano ba 'yun? May lumalabas na bago ngayon eh. Yung receipt na photo booth. Photo booth receipt, pwede to, no? At syempre, yung mga classic na photo booth pwede rin. Okay, tingnan natin kung naayos na yung print. Teka, kukunin ko lang. So, ito na yung pangalawang print natin. Ito yung una, kanina. Pansin nyo, wala yung border. Ito yung pangalawa. Yung pangalawa naman natin na print, halos nakuha naman niya. Pero may kulang pa din kasi may puti pa rin siya sa gilid. Ayan, o. Ayan, o. Pansin nyo, ito yung una. Ito yung una, tapos ito yung pangalawa. Nakuha naman yung gilid, kaso yung mayroon pa rin part na hindi naayos. Ito may puti pa rin sa gilid. So, babaguhin natin ulit. So, paano yung third step natin para maayos yung problema natin? So, ganito, punta ulit kayo sa, mismo natin to. Punta kayo sa search, device manager. So, after nyo makapunta sa device manager, saan tayo pupunta ulit? Dito sa my printer. Click nyo lang yung Epson L805, tapos right click. Then, properties lang po. Tapos, papunta nyo sa properties, punta kayo sa setting. Tapos, click nyo tong device and printers folder. Pag na-click nyo po yan, hahanapin nyo ulit yung printer nyo. Ito yung sa atin, Epson L805. Right-click nyo po yan. Then, printing preferences. Pag lumabas na tong printing preferences na tab na to, pupunta lang kayo dito sa setting na nasa kanan. So, kanina, retain size yung pinili natin. So, babaguhin natin. So, click nyo tong auto-expand. Tapos, babawasan natin to. Gawin natin nasa mid. Imi-mid lang natin to, no? So, ulitin ko, nasa auto-expand tayo. Then, mid. Tapos, okay natin yan. Then, okay. Tapos, close na natin lahat. Close. Tapos, nasa na yung piprint natin. So, mag-print tayo ulit. Print natin ulit ito kung tama na ba yung lumabas, no? So, print.
So, ito na yung pangatlong print natin. So, pakita ko ulit yung umpisa. Ito yung unang print natin. No? Pansin nyo, wala siyang border. Yung pangalawa, ito na. Medyo okay na siya. Pero, meron pa ring white doon sa taas, saka din sa gilid. So, yung pangatlong print natin, ito na siya. Ayan, no? Kung napansin nyo, okay na siya. Wala na siyang white. Tapos may border na rin siya. Okay na siya, no? So, ganyan po mag-ayos ng printer, no? So, may tatry pa tayong isa. No? Kasi, medyo parang maliit pa yung sa kaliwa, ay sa kanan. Tapos yung sa kaliwa, medyo okay na. Pero, magta-try pa tayo ng isa, no? Kung ano yung pinaka-best fit, yun yung babaguhin niya, no? So, ayan, ulitin ko ulit. Magta-try pa tayo ng isa pa. Pero, ito yung pinaka-best fit dun sa setting natin, no? So, may tatry pa tayo isa. Kung mas maganda yung kalalabasan, ito yung pipiliin natin. So, ang gagawin natin, minimize ulit natin to. Punta tayo sa search, device manager. Tapos, sa tayo pumunta ulit, punta kayong printer, tapos, pag nakita nyo itong Epson L805, right click lang, then, properties. Tapos, punta kayo sa setting, then, device and printers folder. Tapos, hanapin nyo ulit yung printer nyo. Then, right click, punta kayo sa printing preferences. Then, pag lumabas yung printing preferences, sa setting lang kayo pupunta ulit. So, kanina, nandito tayo sa mid, no? Auto expand, tapos mid. So, ang gagawin natin, minimum lang natin siya, no? Minimum din, okay. Tapos, okay natin ulit. So, magta-try tayo ulit ng print natin, no? Nabalik tayo ulit, mag-print tayo ulit. Isa pang print. Ito yung pang-apat natin. Then, print. So, ayan, tapos na yun natin print yung pang-apat, no? So, ulitin natin ulit sa simula. So, ito yung pinakauna, no? Yung walang border. Yung pangalawang print natin is ito po, yung merong kompleto naman siya yung border kasi meron pang line sa taas, saka line sa kaliwa. So, yung pangatlo, ito na yung pangatlo natin. Ito, pinaka-goods. Ito yung pinaka-okay, no? So, yung may board, okay naman yung border niya, lahat meron na. No? Ayan. Tama dun sa may ating nakaano dito, yung sa may view natin. So, ito yung pangatlo. Yung pang-apat, check natin. Ito yung nangyari sa pang-apat, naka-minimum to, di ba? Naka-auto-expand, tapos minimum. So, okay yung border niya, okay dito. Kaso, yung sa may left side niya, merong puti. No? Ibig sabihin, hindi to pwede. So, ang pinaka-okay na setting natin is ito po, yung expand na nasa minimum. So, paano yung ginawa natin? Sa device manager, tapos, punta kayo ulit sa printers, then, pag natin yung printer nyo, right click, then properties. Tapos setting, then device and printers folder, click nyo lang. Tapos hanapin nyo yung printer nyo ulit, right click, and printing preferences. Yan, tapos setting. So ang pinaka-okay na setting sa atin ay itong auto expand tapos na naka-mid, no? Yan po yung pinaka-okay na setting natin, no? So sa iba, i-testing nyo tong process na to, yung nasa video na to. Tapos i-comment nyo kung ano yung gumana sa inyo, no? So pero sa atin, ang gumana sa atin, naka-auto expand tapos naka-mid, no? So sa iba, gumagana itong retain size na to. Pipindutin nyo lang retain size na yan, gumagana yan. So sa atin, ang gumana sa atin ay auto expand na naka-mid, no? Itong mid na to, okay na yan. Yan yung pinaka-the best na setting natin dito. So ayan, kung nagustuhan nyo yung video natin or yung tutorial natin, is please subscribe na lang sa ating video. Sa YouTube po kayo manood kasi nandun nakapost yung ating full video, no? So please like and subscribe. Thank you for watching.